Madami ang nagsasabi, mga bossing, na lagot na daw ang ating presidente. Lagot na daw ang ating presidente kasi nga daw ho si Trump paupo na. Ano? Yeah, si Dado. Si Dado. Si Dado na kung makapag-vlog ang akala mo nakausap talaga si Trump, mga bossing. Paano ito? Paano yung inaasahan ng FGF ni Dado, mga kababayan, na ang haba-haba pa ng pagbate? President Donald Trump, no? We are happy that you are in America or in US. Sabi ko, saan pupunta? Saan magpe-presidente si Trump? Sa United States naman talaga yan. Dahil Amerikano yan. Oh, humihimod ng wet packs kay Trump yung mga DDS, mga kababayan. Ano? Kaso eto, paano to? Oh, mas mauunahan sila ng ating presidente. Siyempre, yan naman po talaga ang mas may karapatan. Pinapalabas nila, digong inimbitahan ni Donald Trump para sa kanyang inauguration. Ang ginawa nila, inedit nila, linagay o sinalpak yung litrato ni dating Pangulong Duterte. Sabi ko, kundi naman mga gunggong to, mag-e-edit na lang, halatang halata pa. Oh. Posibleng pagkikita ni na Marcos at Trump, pinag-aaralan ng US at Pilipinas. Yan po malinaw ang pagkakasabi. Pinag-aaralan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Yung kaila DDS, parang sila lang ho ang nakakaalam na magkikita si Trump at si dating Pangulong Duterte. Ano ho? Yung kay Dado, parang si Dado lang ang nakakaalam, mga bossing, na mapapakinggan siya ni Trump, no? Wala ho kasi, mga kababayan. Basahin ho natin Posibleng pagkikita ni na Marcos at Trump, pinag-aaralan ng US at Pilipinas. DFA, Department of Foreign Affairs. Basahin natin. Nagkasundo. Yan, may pagkakasundo na. Nagkasundo ang Pilipinas at United States sa pag-aralan ang posibleng pagkikita ni na President Bongbong Marcos at US President Donald Trump, unang pagkakataon in the near future ayon sa Department of Foreign Affairs, DFA. Sunog ang mga DDS dito. Malamang yung pinapalabas nila na kasi si dating Pangulong Duterte ang gusto nila wala, no? Ito ang napagkasunduan ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary State Marco Rubio matapos silang mag-usap sa telepono noong Miyerkules, January 2028. Si Secretary of State Marco Rubio, mga kababayan, kung matatandaan nyo po, mga ilang linggo o isang linggo makalipas, ano sabi niya? Ayaw ng Estados Unidos yung ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas. So, mga bossing, no? Kaya nga naungkat yung usapang trilateral Japan, Estados Unidos at Pilipinas. Nanumpa si Trump bilang ika-47 Pangulo. Kaya binati ni Dado. Ram J. Negros Island, shoutout sa iyo. Nanumpa si Trump bilang ika-47 Pangulo ng US nito lang January 20. The two secretaries discussed that state of defense. Yan. Lalong kakabahan ang China nito, mga bossing. Bakit ho? Yung paglalagay nung ulit pangalan nung Typhoon na missile, mga kababayan, mababackupan pa nitong pag-uusap ni Donald Trump at ng ating Pangulo. Di ho ba? At ayaw nila sa pambubuli ng China. Paano yun? Paano? Jerica Digong. Si dating Pangulong Duterte naman kasi, di ba? Talagang dikit na dikit yung mga yan. Sabi ni Leo Glenn, Tumala, lalong magwawala, Sir Mark, yung mga DDS ngayon dahil sa pagpalaya ng Houthi doon sa 17 seafarer. Maglulupasay na naman sila sa galit at inggit.
Akala ho kasi nila, mga bossing, 'pag naupo na si Donald Trump, mga kababayan, eh, sisibakin si Pangulong Bongbong Marcos? Ano daw? Kailan pa nangyari 'yun? Kailan pa nakialam si Donald Trump sa gano'n? 'Di ho ba, mga bossing? Pero ang isa lang kagandahan niyan, mga boss, 'no, si Dado iiyak 'yan. Iiyak si Dado, mga bossing. Eh, kasi yung FGF niya hanggang ngayon hindi pa din marinig ni Trump, eh. Kasi yung FGF niya hanggang ngayon, eh, humihimod na ng wet box ni Trump, hindi pa din napapakinggan. Eto, oh, yung sinasabi ni Dado na galit si Trump sa mga bangag dahil ang paniwala nga po ng mga gunggong ng mga DDS ay pro Duterte daw po si Trump. Kaya pala diyaan natanggalan o panahon ng dating Pangulong Duterte natanggalan ng US visa sila Bato de la Rosa. 'Di ba, Michael Catimon? Tapos tapos ang bati pa ni ano, bati pa ni Bato de la Rosa kay Trump. Um, Kino-congratulate ko yung kumpadre ko nanalo bilang United States President. Oh, biruin niyo 'yun, feeling close ano. Oh. Dahil siguro nakikita nila, yan na lang ang last na ano natin, option natin. Yan na lang ang posibleng makapagpalaya sa atin. Si Trump na lang ang ating pag-asa. Sabi siguro ni Trump, ano pakialam ko sa inyo? 'Di ba? Gawa-gawa kayo ng mga ganyang hakbangin nung kayo ay nasa posisyon tapos ngayon ako yung magpapalaya sa inyo. Ako yung makakatulong sa inyo. Oo. Dahil mga kababayan, doon sa pagkakatanggal ng US visa ni Bato de la Rosa, eh dahilan po yun, no? Doon sa mga um, sinasabi di umano na mga ginawa nila nung panahon ng sila ay nanunungkulan. Ayan, mga EJK, etc. O, di ba? Paano? Iyakan mga DDS. Pag nakita nila yan, ano kaya ang panira na sasabihin nila kay Pangulong Bongbong Marcos kapag ka nakita ho nila to, mga bossing, na may papalapit na meeting si Donald Trump, no? At si President Bongbong Marcos, mga kababayan. Malamang iyakan yan. Malamang sasabihin na hindi nagustuhan ni Trump. Magiging parang mga ano ho yan. Magiging parang mga ka-close ni Trump na tipo bang ibinulong sa kanila o sinabi ni Trump sa kanila na ganito na pag-usapan na ayaw namin kay Bongbong eh. Yung feeling mga close ho, mga bossing, eh masanay na kayo sa mga DDS. Ganyan ho talaga yan, mga kababayan.